pwede mo bang kausapin yung katabi mo at sabihin sa kanya na, handa ka na ba na magpuri sa ating Panginoon? Sige, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap mo. Sige, kausapin mo. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, sa 1 Peter 2:9, sabi niya doon, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His people, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabi sa verse 10 po, who once were not a people, but are now the people of God. Amen? We are the chosen generation. Sino pong naniniwala dito na tayo'y pinili ng Diyos at pinili ka ng Panginoon? Amen? Pwede mo bang palakpakan ng ating Panginoon? Yung the best na palakpak. Hallelujah! Sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang salita, 2 o 3 magkatipon sa kanyang harapan, siya'y nasa kalagitnaan. Amen? Sino naniniwala dito na ang presensya ng Panginoon ay bumaba na? Amen? Pwede mo ba ulit ipalakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, Jesus!
chosen generation, rise up, holy nation. God will live for you. Who have pulled us out of darkness into light so glorious. God will live for you. Will live for you. God will live for you. Will live for you. Hallelujah, Jesus. Oh God, we live for you, Panginoon. We live for you, God. Lord, salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami, oh God. Pinili mo kami, Panginoon, para purihin ka. Pinili mo kami, Panginoon, para sambahin ka. Pinili mo kami, oh Diyos, para magpagamit sa iyo, God. At expand, Panginoon, ang kaharian mo, God. Lord, sabi sa salita mo, God. Sabi mo nga, Panginoon, sa Romans 11:36, oh God. Lord, for Him and through Him and to Him are all things. Amen. Deserve ng ating Panginoon ang ating best na papuri para sa Kanya. Amen. Deserve ng Panginoon yung lahat na meron ka, yung lakas na meron ka, yung talino na meron ka, deserve ng Panginoon yan. At huwag mong hayaan, kapatid, na masayang yung oras na ito para hindi mo mabigay yung best na papuri mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus. Sing this song. You are the peace that guards my heart, my health inside.
praise God. Alam niyo kapatid, pinakamasarap isipin at purihin ang ating Panginoon. Pinakamasarap gawin ay walang iba kundi itaas ang ating Panginoon sa oras na ito. At sa mga oras na ito, kapatid, let us pray to God with all our heart. Kapatid, manalangin ka, asamin mo ang presensya ng Panginoon before anything else. Bago may panalangin ang situation mo, bago may panalangin ang pinagdadaanan mo, bago mo ipanalangin ang ine-expect mo sa Panginoon, siguro ang pinakamasarap isabihin sa Panginoon at hingin sa Panginoon ay ang presensya niya sa gabing ito. Hallelujah, let us pray. Puro baba sa kandara sa kariyara baba shikara baba sing. Puro sokota kasakayuro baba sokota baba baba. Puro soko yara shikata kasokora baba baba. Come on, let us pray. Come on, Spirit, right now, Lord. Lord, we need you, Lord. We need you right now, Lord God. Ikara baba sa kadara shikara baba baba. Puro baba shikata kasokora yara baba sandoro sokora baba baba. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord God, na ginagawa mo sa buhay namin, Lord God. Lord, we need you. Ine-expect namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa oras na ito. Ine-expect namin ang paggalaw mo sa puso namin, Panginoon. Kung meron mga nanghihina sa amin, Lord, Lord, palakasin mo muli, spiritually, physically, and mentally, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for your provision. We pray for your healing right now, Lord God. We pray, Lord God, sa mga ine-expect namin, Lord, ibigay niyo po sa pagkakataong ito, Panginoon, sa mga panalangin namin na matagal na, oh God. We know, Lord, na binibigyan mo kami ng katuruan, Panginoon, para lakaran ang iyong mga salita, O Diyos. At sa mga oras na ito, Panginoon, Lord, kailangan namin ang presensya mo. Kailangan namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na kulang ang mga bagay na ito, Lord. Pero alam namin, Panginoon, sa mga taong naniniwala sa iyo, O Diyos, kikilos ka, Panginoon. Kikilos ka sa gabing ito, Panginoon. Thank you so much, Lord God. Come on, let us worship our Lord again. Let us raise our worship. Hallelujah, hallelujah.
yung pinag-aaralan natin. Sabi dito, hindi ko nabasa yung big idea nung last Sunday eh. Yan. Yan. The first letter to the Corinthians is a wake-up call about church unity and purity. Ay, nabasa ko na rin pala siya. It urged believers to prevent division over moral and doctrinal issues while promoting love for others over self-interest. Paul stressed the hope of overcoming death and emphasizes that the resurrection of Jesus must remain the foundation of their faith, fostering a stronger, united community in Christ. No? Pag pinag-aaralan nyo talaga, or pinag-aaralan talaga natin ang Corinthians, walang ibang tinuturo dyan, kundi pagiging united, no, sa ating Panginoon. Yung pagiging banal sa harap ng ating Panginoon. Lahat ng yan, pati mga gift nila, iba-iba man ang mga gifts nila na binigay ng Panginoon sa kanila, tinuturo ng Panginoon sa kanila. At pag-aaralan natin ngayong, before we pray, no, pag-aaralan natin ngayong Friday na ito, it's all about the wisdom of the cross. No? The wisdom of the cross. Ang karunungan pagdating sa cross. No? Alam naman natin na talaga ang ating Panginoon nagsakripisyo patungkol sa cross. Sabi nga, pag sino mga nag-encounter na dito, di ba? No, sinabi dito na pwede naman siyang mamatay ng barilin na lang, di ba? Umupo siya sa chair, electric chair, mamatay ng ating Panginoon, di ba? Pero bakit kinakailangan pa ang ating Panginoong Jesus ay mamatay sa cross? Dapat maunawaan natin ngayong araw na ito na may halaga talaga ang cross sa buhay natin. Amen po ba ron? Na may halaga talaga ang cross sa buhay ng bawat isa. Madalas ginagamit ang cross pag nakikita ninyo, minsan necklace, tama, di ba? Minsan nakikita ninyo yan sa harap ng inyong mga pinto, tama, no? Minsan nakikita niyo sa sementeryo, di ba? May mga cross na nakalagay. Ginagamit lahat ng cross, pero ang tanong dito, kung nauunawaan ba natin talaga, bakit namatay ang ating Panginoon sa cross? Ano yung significant nun sa buhay natin? Ano yung wisdom na pwede nating matutunan? No? Okay? So, big idea natin ngayon. Sabi dito, the Corinthians tended to be prideful, but the gospel of God's... wait lang po. Yan. Ako na po. Yan. Yes, yan. The Corinthians tended to be prideful, but the gospel of God's grace allows no room for personal boasting and frequently chooses the ordinary, ensuring that no one can take pride in their own abilities but can only boast in the Lord. Amen po ba ron? Na, ang pinakamasarap isipin sa panahon ngayon, sa araw na ito, sa gabing ito, na ang Panginoon talaga, pagdating sa pagpapakumbaba, wala nang ibang model, kundi ang Panginoong Hesus lang. Naniniwala po ba kayo ron? No? Pagdating talaga sa pagiging humility, walang ibang pwedeng gayahin kundi ang ating Panginoon lang. Amen po? Hindi ko nga lubos maisip kung paano nakatiis ang mga anghel sa kalangitan nung pinapako ang ating Panginoon sa cross, no? Kasi may kapangyarihan naman sila sugurin yung mga Romano that time eh. Pero bakit pinulfill pa rin ng Panginoon ang law? Bakit pinulfill pa rin ng Panginoon? Tinuloy pa rin ng Panginoon ang mamatay sa cross, no? So pag-aaralan natin ngayong araw na ngayong gabing ito, no? Sabi dito sa 1 Corinthians 1:26-31, brothers and sister, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so no one can boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. This is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it written, let the one who boast in the Lord. Amen po ba ron? May the Lord bless this word. Alam naman natin kung sino nagsulat ng 1 Corinthians. This is the epistle letter ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Paul. Diba? So, lahat ng pinag-aralan natin from Romans hanggang ngayon is si Paul ang nagsulat. At sinulat niya ito during that time nung nasa Ephesus siya, nung panahon na yon. No? Sinusulat niya ito sa mga taga-Corinth that time. Bakit?
to address division and immorality and to encourage them to love each other. No? Na magmahalan kayo. Amen po? No? Yun yung sinasabi niya. Kasi ang 1 Corinthians ay isa sa pinaka-practical na book sa New Testament. Tandaan po natin yon. Sumulat si Paul sa isang iglesia na nasa lungsod na kilala sa kalakalan pero puno rin ng kasamaan at immoralidad. Ibig sabihin, mayaman talaga ang mga taga-Korinto. Businessman sila, matataas ang mga ranggo nila, may mga position sila during that time. Kaya sa panahon nila, nahihirapan ang mga mananampalataya kung paano lamang gamitin ang spiritual gifts at kung paano lalabanan ang masasamang gawain sa paligid nila. Naalala nyo last Sunday, di ba yung enrich, pinagyayaman yung knowledge, wisdom, speak, and spiritual gifts that time. No? Ngayon sila, dahil nga may mga position to mga to, paano kayo win to mga taong to? Di ba? Paano magkakaroon ng unity dito? May mga kanya-kanyang buhay to. Puro businessman to, puro magagaling tong mga taong to. So dito pinapakita na kailangan nilang tigilan ang division dahil sa pagsunod nila sa iba't ibang guro. Diba sabi ko sa inyo last Sunday, ang mga taga-Korinto, iba-iba ang mga Diyos. No? Iba-iba ang mga sinasamba nila. At sa halip ay magkaisa sila kay Kristo. Kaya sinabi ni Paul na ang mensahe ng kamatayan ni Kristo sa krus ay mukhang mahina at kahangalan para sa mundo. Pero para sa mananampalataya, ito ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit nakikita ng mundo na mahina ang krus that time? No? Dahil sa pananaw ng mundo, ang tagumpay ay makikita sa lakas, kapangyarihan, yaman, talino, at impluensya. Pag mayaman ang isang tao, alam natin kagalang-galang yan. Amen? Pag may position ng isang tao, alam natin karespeto yung taong yan. Mahirap lapitan yan. Di ba? Ganun yung panahon nila at sa panahon natin ngayon nangyayari yan. Amen po? No? Kaya nang makita nila si Jesus Christ na namatay sa cross during that time, isang paraan ng kamatayan para sa mga kriminal at kahihiyan noong panahon nila. No? Akala nila ito ay kahinaan at kabiguan kasi namatay sa cross, no? Kahihiyan yung nangyari sa ating Panginoon. Pero bakit ito naging kapangyarihan at karunungan ng Diyos para sa mga mananampalataya? Kasi kapatid, ang krus, no, dahil sa krus, tinalo ni Kristo ang kasalanan at kamatayan. Amen po? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kapatawaran at kaligtasan. Nang dahil sa krus. Nang dahil sa ginawa niya sa krus. Kaya nga ang mukhang mahina sa paningin ng tao ay siyang ginagamit ng Diyos para iligtas ang mundo. Mundo po yan, sorry. Hindi ko na ilagay. No? Ipinapakita ng Diyos na ang tunay na tagumpay ay hindi sa lakas ng tao, kundi sa biyaya at kapangyarihan niya. Hindi sa yaman, hindi sa mga achievement na natatanggap natin, hindi sa mga bagay na nakukuha natin, hindi yun ang totoong kayamanan. Dahil ang totoong kayamanan ay biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano matututunan natin dito sa 1 Corinthians sa pag-aaralan natin? Number 1, examine your calling. Examine your calling. Sabi rito, brothers and sisters, think of what you were when you were called. No? Think. Pag-isipan mo. No? Isipin mong maigi. Saan ka noon tinawag ng Panginoon? Dito pinapaalala ni Paul sa mga taga-Korinto na tignan nila kung sino sila mula sa pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Sino dito tinawag ka ng Panginoon, talagang umiyak ka ng sobra. Diba? Yung talagang minahal ka ng Panginoon, hindi ka niya inusgahan. Diba? Niyakap ka ng Panginoon. Ganito yung nangyari kay Paul during that time. Ganon din naman tayo. Hindi naman tayo dating kilala. Amen po ba ron? Hindi tayo makapangyarihan. At lalo na hindi tayo pinakamatalino sa mata ng mundo. Pero tinawag tayo ng Diyos. At alam ninyo, minsan dumadating tayo sa punto na nakakalimot tayo. Bakit? Kapag ginagamit na tayo ng Diyos. Kapag gumaganda na yung ministry mo, nasasanay ka na sa ministry mo, 'di ba?
kapag dumadating na tayo sa punto na lagi na tayong nakakapagturo, di ba? At kapag nagiging familiar na tayo sa Bible, Pastor, pwede ba yun? Pwede po. Pwedeng sanay ka na lang sa Bible pero nakalimutan mo na kung anong impact sa'yo ng salita ng Diyos. Amen? At hindi natin namamalayan sa mga ganitong pamamaraan, unti-unti nang pumapasok sa atin ng pride, ang pagmamataas. Pero sabi ni Paul, dito sa text na ito, balikan mo kung sino ka noon. Yung sinasabi ni Paul, balikan mo kung sino ka noon. Noong wasak ka, noong makasalanan ka, noong wala kang direksyon. Totoo, hindi mo nga hinahanap ang Diyos, pero siya ang humanap sa iyo. Amen po ba ron? No? Kaya walang pwedeng magyabang sa harapan ng Diyos. Dahil kung nasan tayo ngayon, lahat ng yan ay galing sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi rin dahil deserve natin. Ang totoo, kung wala ang grasya ng Diyos, wala rin tayo. Amen po? Yun yung katotohanan. Kaya habang lalo kang ginagamit ng Panginoon, lalo kang magpapakumbaba. Dahil ang calling mo ay hindi patunay na dakila tayo. Patunay ito na dakila ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Because Corinth was a wealthy and influential city in Greece. People valued public speaking, philosophy, social status. That's why many believers struggled with pride and comparison. Ibig sabihin, may inggit silang nararamdaman sa mga buti pa itong mga to, narating nila, buti pa itong mga to, mayayaman sila, buti pa itong mga to, may position sila. Paano ko sila i-win? Paano ko sila pakikisamahan? Yun yung fear ng mga believer during that time. Pero Paul reminds the Corinthians to look back at who they were before Christ called them. Most of them were not powerful, famous, or highly educated, mga believer. But God called ordinary people to show that salvation is by grace, not by human achievement. The church in Corinth loved status, wisdom, and recognition. Many believers were comparing themselves and becoming prideful. And Paul corrects them by reminding them of their humble beginnings. Kaya pag dumating ka sa point na nagmamataas ka na, ibaba mo ang sarili sa harapan ng Panginoon. Kasi ang biyaya ng Panginoon, sabi ng Ephesians, ito ay sapagkat sa biyaya kayo niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Kapag naaalala mo ang grace ng Lord, kapatid, yun yung dahilan para masyado ka magmamahal. You are not deserved. But because of the grace of God, nandito ka. Nagpapagamit ka. Kaya Deuteronomy 7:7-8, basahin nyo na lang, pero ito pinakalaman yan. God chose Israel not because or great. Hindi dahil marami sila. Hindi dahil konti sila. Sabi pa nga dito, pag binasa nyo, ang totoo nga, konti pa kayo eh. Pero pinapanalo ko kayo. Grabe, di ba? Sabi ng James 2:5, God chose the poor in the eyes of the world. Oh, tinatawag ng Panginoon yung mga mahihina, hindi yung mga magagaling. Tinatawag ng Panginoon yung mga alam mong may kakulangan. Ganon kabuti ating Panginoon.
pwedeng sabihin ng tao, syempre, may kaya yan eh. Mayaman yan eh. Impluwensyang tao yan eh. Kaya ka nagagawa niyo mga bagay para sa Panginoon. No? Pero kapag ang ginamit ng Diyos ay mahina, kulang, at hindi inaasahan, doon lalabas na ang kapangyarihan ay hindi galing sa tao kundi sa Diyos. Ganyan din ang krus ni Kristo. Sa mata ng mundo, kahangalan ang krus. Parang kabiguan, kahinaan, o pagiging talo. Namatay. Namatay si Jesus eh. Pero doon pala nakatago ang pinakamataas na karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ang kaligtasan ng tao. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo dahil sa tingin mong kulang ka. Dahil sa kamay ng Diyos, ang kulang nagiging instrumento ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Hindi mo kailangan maging perfect bago ka gamitin ng Diyos. Ang kailangan mo lang maging available ka. Wow. Na? Dahil ang Diyos hindi naghahanap ng qualified. Siya ang nagka-qualify sa mga tinatawag niya. In Romans culture, crucifixion was considered shameful and weak. Di ba sinabi ko na yan sa inyo noon nung nagturo ako? Pag pinag-uusapan ng krus, kahihiyan yon, baliwala sa kanila yon. Yun yung nangyari. Considered shameful and weak, yet God used the cross, the symbol of weakness, to bring salvation to the world. God intentionally uses weak, ordinary, and unlike people so that His power will be clearly seen. Yun yung pamamaraan ng Panginoon. Ginamit niya ang mga mahihina para makita ang kapangyarihan niya sa mga taong mahihina. The cross itself looked foolish to the world, yet it became the greatest display of God's wisdom and power. The Corinthians admired worldly wisdom and strength, pero pinlip yun ni Paul. Paul flips their mindset upside down. God's kingdom works differently. God often chooses what the world overlooks. Sabi ng 2 Corinthians 12:9, God's power is made perfect in weakness. Wow. Kaya walang magyayabang sa atin dahil hindi kailanman tayo malakas. Hindi kailanman tayo naging matalino ng sobra. Lahat ng niyang binigay ng Panginoon sa iyo. Amen po? Na? God's ways are higher than ours. Amen? Yung pamamaraan ng Panginoon mas mataas pa sa atin. No? God reduced Gideon's army so Israel would not boast. Kasi nga tinuturo ng Panginoon sa atin, mga kapatid ko, sa pananampalataya, huwag magyabang. Huwag magyabang. God has given us everything we need for life. And di pala yan, walang last Sunday, hindi wala nalagay. Don't disqualify yourself because of your weakness. God can use your limitation for His glory. Palakpakan natin Panginoon. Kaya nga, huwag mo isipin mahina ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mahina. No? Hindi ka mahina, kapatid. Kaya nga, don't disqualify yourself because of your weakness. Kaya yung kahinaan mo, kung alam mo ano ba yung kahinaan mo? Ikaw lang nakakaalam nun, hindi ko alam yun. Diba? May mga kahinaan ka in life, kapatid. Mas alam mong ipagmalaki yung kahinaan mo kasi dyan ipapakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Amen po ba ron? Si Lord, nung namatay sa krus, akala ng tao mahina siya sa krus dahil namatay siya. Pero yung pala yung naging dahilan para magkaroon ng victory. Amen? Yung pala yung naging dahilan para mas lalong mapanalo ang laban. Okay? Depend on God's strength instead of your own. The Lord. Dito tinapos ni Paul ang buong usapan. Parang pineriod niya na eh. No? Tapos na ang usapan. Parang sinabi niya, let the one who boast in the Lord time. Parang ganun na sinabi ni Paul eh, di ba? Let the one who boast in the Lord. Ang sino man magmamayabang o magmamalaki, ipagmalaki mo na si Lord. Yun na yung gawin mo, hindi yung sarili mo. Si Lord na yung ipagmalaki mo. Dito tinatapos ni Paul ang buong usapan tungkol sa pride at karunungan ng mundo. Sinasabi niya, wala tayong maipagmalaki
Panginoon. Bakit? Dahil si Kristo ang lahat ng meron tayo. Si Kristo ang naging karunungan natin. Siya ang nagbigay ng katuwiran sa atin. Siya din ang naglinis at nagpakabanal para sa atin at nagtubos mula sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung mabuti man sa buhay natin ngayon, hindi yun galing sa atin, galing yun kay Jesus. Kaya walang puwang ang yabang, lugar, o maging self-glory. Walang dahilan para magmalaki sa sarili, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya kung magbo-boast man tayo, isa lang ang tama at nararapat, ang Panginoon. Siya ang dahilan kung nasan tayo ngayon. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa mundo, ang tao ang bida. Pero sa krus, si Kristo ang bida. Amen? At kung ang Diyos ang nagligtas, nagbago, nagbigay ng buhay sa atin, siya rin dapat ang tumanggap ng lahat ng papuri. Kaya yung narating mo dahil sa grace ng Lord. Yung natanggap mo dahil sa grace ng Panginoon. At yung mga mararating mo pa, dahil yan sa grace ng Panginoon. Kaya ang tunay na buhay na may wisdom of the cross ay ganito. Hindi ang spotlight natin, kundi habang tayo'y nabubuhay, siya lang ang itataas natin. Bakit? Tinuturuan ka na ngayon magpakumbaba dahil pag narating mo na yun, dapat mo marating, kapatid. No? Marunong ka na, alam mo na. Dahil sa huli, lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanya lamang. Jesus is our wisdom, righteousness, holiness, and redemption. Since everything we have is from Christ, all the glory belongs to Him alone. Some Corinthians were boasting about leaders kasi magaling yung mentor nila, magaling magturo yung mga pastor nila during that time, na wisdom and spiritual status, pero Paul directs all boasting toward Christ alone. Sabi ng Jeremiah, boast only in knowing the Lord. Boast only in the cross of Christ. Put no confidence in the flesh. The phrase, boast in the Lord, was originally quoted by Paul from the prophet Jeremiah, revealing that God has always wanted humble worship rather than self-glorification. Kaya ka nga nag-worship kasi alam mo may mataas sa'yo. Kaya ka nga umaawit kasi alam mo merong mas mataas sa'yo. Kaya ka nga nasa church kasi alam mong may mataas sa'yo, na nagbago sa'yo, at walang iba ang ating Panginoon. Kaya give God the credit in every blessing and success and avoid comparison and pride. Walang comparison Walang magmamayabang sa atin. Let Jesus be focus of your testimony, not yourself. Amen po? No? And the last, the wisdom of the cross breaks down pride. God didn't save us to exalt ourselves, but to bring glory to Him. Walang ibang itataas kundi ang Panginoon lang. Amen? No? Praise God. Tayo tayong lahat, let us pray. May natutunan po tayo? Amen. Hallelujah. Yun yung wisdom ng cross. Yung wisdom ng cross ay ibaba ang sarili at itaas ang ating Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni Paul, tinawag niya ang mga mahihina para ipahiya ang mga magagaling. Hindi magagaling dahil, alam nyo, hindi magagaling sa mundo. Amen? Let us pray. Manalangin tayo sa oras na ito. Panginoon, salamat po. Salamat, Lord, sa natutunan namin, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan mo, biyaya mo at pagmamahal mo. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Noon pa lang, Panginoon, ikaw na ang modelo ng pagpapakumbaba. Nabuhay ka, Panginoon, hindi suot ang korona, hindi nakasakay sa kabayo, at walang pulang carpet, Panginoon. Nabuhay ka sa sabsaban, O Diyos. At ang kamatayan mo pa, Panginoon, krus pa. Panginoon, kung saan namatay ang mga magnanakaw, ang mga nagkakasalang tao.
Pero Lord, salamat Panginoon, katulad ng pagkatawag mo sa mga 12 disciples. Ang iba sa kanila magagalitin, mainipin, no read, no write, Panginoon, mga mahihina at parang kung titingnan disqualified. Pero dahil available sila, ginamit mo sila. Ganon din po kami, Panginoon. Salamat sa pagkatawag sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinaalala mo sa amin ang krus ng Kalbaryo na walang ibang pwedeng magyabang kundi ang ipagyayabang namin kayo lamang po. Salamat, Lord, sa buhay namin at sa mga privilege na magpagamit sa iyo, O Diyos. Lord, huwag namin pagsawaan ang ministry namin. Huwag namin pagsawaan ang salita mo, O Diyos. Lord, kung may familiarize kami, Panginoon, sa Bible, Lord, tanggalin mo yun, Panginoon. Ang nais lang namin makita, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa Biblia, yung kapangyarihan mo sa salita mo, Panginoon. At kung narating man namin, Panginoon, ang mga dapat namin marating, Lord, turuan mo kami magpakumbaba sa harapan mo. Kung meron man kami narating, Panginoon, na alam namin, O Diyos, na pinagpapasalamat namin sa iyo, huwag itong maging hadlang para mawala kami sa iyo. Bagkos ito pa'y maging dahilan para ipagpasalamat namin to sa iyo, Panginoon. Lord, lahat kami dadalhin mo, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na pangako mo sa buhay namin. Pero ngayon pa lamang po, tinuturuan mo na kaming magpakumbaba. Tinuturuan mo na kaming huwag magyabang, Panginoon. Pinaka-great example, kayo po, O Diyos. Kayo po, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, nandito sa oras na ito. Lord, we pray na patuloy mo kaming hawakan. Samahan, Panginoon, yakapin ang iyong banal na presensya, O Diyos. Lord, salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Walang hanggang pagmamahal. Nandahil sa iyo kung ba't kami nandito. Nandahil sa biyaya mo kung ba't kami nagpapagamit, Panginoon. Sa iyo lamang po. Hindi kami deserve, Lord, hindi kami deserve. Lahat walang deserve magpagamit sa iyo. But because of your grace, Father God, nandito kami, sinasamba ka namin, nagpapagamit kami sa iyo. Sa oras na ito, let us pray. Manalangin ka sa oras na ito. Manalangin ka sa Panginoon. Merong kang naging yabang sa buhay mo. Meron kang bagay na pinagmalaki mo sa sarili mo. O may mga pagkakataon na nakalimutan mo ang Panginoon dahil sa sobrang dami mong ginagawa. Manalangin ka sa Panginoon. Just pray between you and God right now. Even sa mga nanonood ngayon. Pray to God, pray to God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you for your grace, Lord. Jesus. Jesus. Tuloy namin, sarili namin, Panginoon. Baba namin ang buhay namin sa iyo, Diyos. Baba namin ang puso namin sa iyo, Panginoon. So much, so much. Panginoon, salamat po. Lord, nagkakaroon ng unity ang simbahan sa pagpapakumbaba. Nagkakaroon ng unity ang simbahan sa pagmamahalan. Nagkakaroon ng unity ang simbahan sa paglapit namin sa iyo at pag-unawa sa banal na Kalbaryo. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord, na nanalangin ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa simbahan na ito, Diyos. Dito mo kami tinawag, Panginoon, para mas lalo namin ibaba ang aming sarili. Mas lalo namin makilala ang nagbigay sa amin ng biyaya at pagmamahal. Salamat, Lord, sa puso ng bawat isa. Bless us, Lord, with your mighty presence, Father God. Bigyan niyo pa po kami ng lakas magpagamit. Bigyan niyo pa po kami, Panginoon, ng wisdom sa pag-aaral ng salita. Lumalim palalo sa iyo, Panginoon, sa mga aming mga puso, Panginoon. I pray, Lord, for your provision, Lord, for your healing, Lord God. I pray, Lord, for your strength, Lord, spiritually, mentally, and physically, Lord God. I pray, Lord, sa lahat ng gagawin mo sa buhay namin. Even sa aming church, Lord, we pray na patuloy mo samahan ang simbahan namin, na dagdagan, Panginoon, ng mga mananampalatayang lalalim pa sa iyo, O Diyos. Magtatagumpay pa dahil sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Lord God. Bigyan mo pa po kami ng mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Yung mga tupa na hinahawakan namin, Lord, pagkaingatan namin, Lord God.
yung mga pinagkakatiwala mo sa amin, Lord, pakainin namin, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos. Dahil kayo lamang po, Panginoon, ang dahilan kung ba't namin ginagawa ang mga bagay na ito. At lahat ng mga plano ng simbahang ito, lahat, Panginoon, ng mga naiisip namin, Panginoon, we pray, Lord, na ikaw, Panginoon, maging sentro. Ikaw, Panginoon, magplano sa simbahang ito, O Diyos. Even sa nalalapit naming anniversary, Lord, we pray, Lord, for your strength, Panginoon, wisdom, knowledge, Father God. Lord, more souls, Panginoon, ang dahilan ng anniversary, hindi lang kami, Panginoon, kundi ang mga souls na tatanggap sa iyo at makakaranas na buhay kayo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang wisdom, Panginoon, ng banal na krus, Panginoon, ay walang iba kundi kayo po, O Diyos. Salamat, Lord, sa oras na ito. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Radiance family, God bless everyone.